Rinig yan. Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Hello mga ka-airsoft, good evening po. No, kakarating ko lang mula sa ating journey on the north. Okay, nagpunta tayo dyan sa Cabanatuan, Nueva Ecija, then sa Gapan, Nueva Ecija, at saka sa Herona, Tarlac. Okay, ngayon kakarating ko lang. Sad to say mga ka-airsoft, out of 3 client, isa lang ang na-live ko, no? Kasi dun sa lugar, dun sa Gapan, Nueva Ecija, wala kaming data, wala kaming internet, as well as dun sa ka-airsoft natin, wala silang internet, no? Then sa Herona, Tarlac naman is, yung service provider is down, yung cell site doon is down. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon, anong nangyari, pero ayun nga, hindi natin na-live yung dalawang ka-airsoft natin, okay? Ngayon, hindi naman sana ako magla-live ngayon, no? Hindi tayo magkikwentuhan session, tanungan portion, episode 109. Grabe! Patagal ng patagal, padami yung episode ng kwentuhan session, tanungan portion natin, no? Tayo lang naman ang merong ganitong episode, no, na naglo-launch tayo ng episode na ganito para pagkakataon na rin na makapagtanong. Wala akong visual. Para pagkakataon na rin na makapagtanong yung ating mga airsoft, yung mga taong gustong sumuong sa paglalaro ng airsoft, makapagtanong sa atin. Okay? So, ngayon mga airsoft, kwentuhan session, tanungan portion, itanong mo kay Bigman. Episode 109. Okay mga ka-airsoft, pero bago natin simulan, merong mahiwagang box. Actually, ito yung dahilan kung bakit ako magla-live ngayon. Okay, no? Nagulat ako pagdating merong package, okay, from Vancouver, Canada. Okay, nagulat lang rin ako, nandito, no, nandito sa atin, from Vancouver, Canada. So nagulat ako, no? Actually, hindi ko expected to. May pinadala sa atin. So, syempre, chinek ko kagad, in-unbox ko, inalis ko yung wrap. Then, nagulat ako, merong dumating dito, naka-box. Ayan, naka-box. Ano? So, nakalagay, Ghostbuster. Okay, no, Ghostbuster. So, hindi ko expected to, no? Gusto kong pasalamatan, unang-una, si Madam Maylin Ocampo at saka si Sir Sid Ocampo. Mag-asawa to na bumili ng airsoft sa atin noong February ba or January 2025? February ba? No, ng February this year, no? So, bumili sa atin ng airsoft. So, hindi ko alam na nakaalis na pala sila, nakapunta na ng Canada, Vancouver, no? So, ayun, wala naman sabi-sabi, basta nagtanong-tanong lang. Hindi ko naman alam, no, na magpapadala sila, no? Kaya nais ko pong pasalamatan si Sir Sid Ocampo and Madam Maylin Ocampo, Vancouver, Canada. So, papasalamatan ko para sa napakaganda. Unbox natin mga airsoft, no? So, buksan natin, then this is the, anong tawag dito? Wrap daw, sabi ni Luke, no? Okay, then, look at the shoes, grabe. Oh, kita nyo naman, no? Anong tawag sa mga ganito sapatos? Sneakers, ganon? Yun, no? So, actually, way back, nung nag-skateboard pa ako, no? Taba-taba ako, nag-skateboard, no? Pero, way back, nung nag-skateboard pa ako, during my college days, way back year, may langaw. Year 1998. Yun kasi yung, yung unang saba ko sa kolehiyo, Ganito yung mga sapatos ko, mga Vans, Airwalk. Hindi mo na inabot yun, look, yung Airwalk. Pero Vans inabot mo, no? May Vans ako alam ni Lucas yun, no? Yan, mga ganito, mga Puma, Adidas, ganon. Yan yung mga sapatos ko nun, no?
So, maraming salamat Madam Maylin Ocampo at saka si Sir Sid Ocampo para sa napakagandang sneakers. Grabe. Ito yung mga type ko talaga. Pero, hindi naman natin hiniling. Kaya lang, nagandahan sila sa quality ng service na ino-offer natin. Nagandahan sila sa quality ng unit na nabili nila sa atin. So, yung pagbabakasyon daw nila dito sa Pilipinas, simula noong December and up to, yun nga, umalis sila ng February, napakaganda. Ay, hindi, sorry. Bumili sila ng airsoft ng February, then hindi ko na nalaman, wala na akong update, syempre sa mga customer, kung kailan sila umalis ng Pilipinas. Pero the whole time na nagbakasyon daw sila rito sa Pilipinas, naging masaya, naging colorful, naging meaningful yung vacation nila dito sa Pilipinas. Ngayon, nakabalik na sila Vancouver, Canada. Madam Maylin and Sir Sid Ocampo and Madam Maylin Ocampo, nakakataba po ng puso. Maraming salamat po mula sa kailaliman ng aking puso. Na-touch po ako, natutuwa po ako. Maraming salamat po sa napakagandang rubber shoes na binigay ninyo sa akin. Maraming salamat again. Ang hina ng sound effects ko. Okay na. Ulitin natin. Take two. Madam Maylin Ocampo and Sir Sid Ocampo, tulad nga sabi ko, maraming salamat po sa inyo sa binigay niyong rubber shoes. Hindi ko expected to, pero maraming salamat po. Grabe, kung kasya sa akin, yes, kasya. Medyo maluwang lang ng kaunti, no? Pero fit na fit, pasok na pasok sa aking paa. Pero parang mas malaki ng kaunti. Kasi, pag nagsapatos ako, siksik masikip ako magsapatos. Kaya pag nagme-medyas ako, makapal yung medyas na ginagamit ko. Kasi gusto ko masikip, no? Pero maluwang siya ng konti. Pero okay lang. Dahil galing sa'yo, Madam Maylin and Sir Sid, maraming salamat. Napakaganda talaga. Yan, okay. Ganyan natin para, the whole life, kita siya, no? Sikat na sikat kasi syempre bigay ng ating ka-airsoft yan. Natutuwa ako, ang sarap, alam mo yon, ang sarap sa pakiramdam kasi yung hindi mo alam, na-appreciate talaga ng mga tao, ng mga followers, subscriber natin, yung ginagawa natin, no? Hindi naman para lumaki ang ulo natin, no? Never mangyayari yun, Kaya kailangan yung paa natin palagi nakatapak sa simento, palagi nakatapak sa lupa, no? Never mangyayari na magmamalaki tayo, no? Kaya natutuwa ako kasi hindi ko alam na ang daming nakaka-appreciate ng ginagawa natin, no? Na pagre-review and unbox, pagla-live, unboxing, giving tips. Natutuwa sila kasi meron tayong mga different episodes na ginagawa to educate our fellow Filipino citizen, no? So, ayun, pati yung mga OFW sa ibang lugar, naaaliw sila, yung live natin is nai-inspire sila, 'di ba? Nagbabanta sila na pag uwi ko ng Pinas, big man. 'Di ba? Magkikita tayo, bibili ako niyan. Oh, nakakatuwang kasi yan kumbaga lalo na yung mga nasa ibang bansa, syempre yung mga standards niyan, 'di ba? Matataas na, lalo na yung mga nasa ibang bansa na nakakaluwang-luwang, 'di ba? Kasi dahil nga mataas ang standards ng mga nakakasalamuhan nila ron, syempre,
bilang Pilipino na doon ka nakatira, tumataas na rin yung standards mo, di ba? Natutuwa ako kasi yung mga ka-airsoft natin, yun nga, ganun ang nangyayari, no? Ang tataas ng standards nila, pero ganun pa man, nagugustuhan nila yung mga live na ginagawa natin. Okay, maraming salamat. Again, hindi ako magsasawang pasalamatan Sir Sid Ocampo and Madam Maylin Ocampo sa napakagandang pinadala po ninyo, package na pinadala nyo. Hindi ko na lang naipakita lahat, pero may mga chocolate pa pinaghatian na ni Lucas at saka ni Shane. Again, maraming salamat po, Sir Sid Ocampo and Madam Maylin Ocampo. Ayun. Okay, hindi ganong kita yung rubber shoes. Lapid natin. Okay, so grabe. Ang bango, amoy bago. Sarap no, sarap no. Okay, Meron na. Meron. Anong meron? Coffee mug, tsaka towel. Ganon. Okay, so, ayun. Sabihin mo kay sir, huwag mawawala yung accommodation, Basta one of these days, pag nakapunta tayong Baguio, doon tayo tutuloy sa kanya. Ayan na. Okay, so, let's begin mga ka-airsoft. Review and box. Kwentuhan session, tanungan portion. Episode 109. Let's roll this para sa ating mga ka-airsoft. Dapat magpapasalamat lang ako, kaya lang sayang yung oras pag nagpasalamat lang ako. Since nag-roll na tayo, so diretso na natin to. Kwentuhan session, tanungan portion. Okay? Question number 1. Siyempre, simulan natin. Big man, dapat ko bang payagan ang mister kong maglaro ng airsoft? Medyo hesitant ako dahil may mga anak kami. Okay. Sa tinatanong, malamang ito asawa to. Kasi dapat ko bang payagan ang mister ko? So, ibig sabihin, asawa siya. Okay? So, madam, tatawagin na lang kita madam. No? Walang iniwan na pangalan Okay? Dapat mo bang payagan ng mister mo na maglaro ng airsoft? May mga anak kayo. Yun ang tinatanong mo. So, ang sagot dyan, mas lalo mong dapat payagan ang mister mong maglaro ng airsoft. Hindi sa nagiging bias ako dahil airsoft dealer ako. Hindi ganun, no? Dapat mong payagan. Bakit? Kasi mas makakabuti para sa mister mo at saka sa mga anak mo kung may expose sila sa airsoft. Bakit? Mas maganda na yung mister mo ma-expose sa airsoft kesa ma-expose sa bisyo. Anong mas gugustuhin mo, madam? Yung mister mo umiinom sa kalsada kasama yung kumpare niya, kasama yung kapitbahay mo? Anong gusto mo, madam? Yung mister mo mag-beer house? Anong gusto mo, madam? Yung mister mo mang-chicks? Anong gusto mo, madam? Yung mister mo magbisyo ng shabu, ng rugby, ng kung ano-ano? Hindi ba, madam, mas gugustuhin mo na yung mister mo makita mong naglalaro ng airsoft? Diba? At tapos, hesitant ka kasi, madam, may mga anak kayo, sabi mo. Ito. Pwede. Sabi mo, may mga anak kayo. Madam, mas lalo mong dapat payagan mag-airsoft yung mister mo kasi may mga anak kayo. Mas magandang sa murang edad nung mga anak mo, babae man yan or lalaki, mabuksan yung pag-iisip nila doon sa hobby na baril. Diba? Kailan pa mabubuksan yung pag-iisip nila sa hobby na baril pag ba matanda na sila? Diba? Kumbaga, mas maganda sa edad nila, mabuksan na yung pag-iisip nila doon sa hobby. Para alam nila yung tamang paghawak, proper discipline, tamang paggamit, di ba? Marami kasing bagay na dapat matutunan sa paghawak ng airsoft. Kailan mo pa matututunan yun? Pag matanda ka na, di ba? Napakapangit nun. Pero pag yung bata na i-train mo ng maaga, hindi mo pinagdamutan, maganda ang magiging training ng bata. Okay? Hindi ko lang alam, madam, kung alam niyo yung balita na kumalat
nag-trending to, merong isang police, okay, taga San Jose del Monte, Bulacan. Meron siyang anak. Okay. Tuwing darating siya, panggabi yung duty niya, tuwing darating siya, yung gamit niya, inilalapag niya lang. No? Ngayon, sa haba ng pagpupulis niya, never niyang ipinahawak sa anak niya, never niyang ipinaliwanag sa anak niya, yung pros and cons ng paghahawak or pagkakaroon ng baril. Okay? Never niyang ginawa yun. So, ayan, pwede yan. Kaya lang, paano mo ipapak? Ako na bahala. Separate na lang, na? Okay. Siguraduhin mo huwag mawawarak, no? Okay. Ayun nga, tulad ng sabi ko, never niyang pinahawak, never niyang pinaliwanag. Isang araw, siya, pakita natin sa camera. Yung. Currently, interrupt ko muna, nagpapak si Ma'am Sally ng mga item for shipping. So, I just want to say, shout out si Sir Morgan of Baguio. Morgan of Baguio City. Sir, bali, meron akong konting freebies sa'yo, no? Mula syempre sa Big Man. Lagay mo yung sticker ng Big Man dito. Tingnan mo. Saan? Sa loob. Lagyan mo rin dito. Okay. Patayin mo, ha. Ayan, from Big Man, bigay nyo kay Madam. Okay, so, this is a set of, konti lang naman, towel. Okay, no, ayan. Ayan. Special to, bigay nyo po kay Madam sa misis niya. Okay? Pakita natin. Iyon, no? Yayamanin naman talaga. Hindi yan pipitsugin, no? Ayan, no? Okay, ayan. Set of towel, ayan, and parang ano lang, pakonsuelo lang po, no? Ayan, okay, ito yung set of towel, so papadala ko sa ito at saka papadala kita ng hot and cold coffee mug, no? Okay, ito po, maraming salamat, sir, sa pagtitiwala. Sir Morgan, sana wag mawala yung yung accommodation. No, once na magkaroon ng oras, pupunta ako diyan sa Baguio. Kontakin kita, then yan. Sana wag mawala yung accommodation, sir. I-reserve mo lang lagi. Okay. Ito, papadala ko po to together with your unit. Then yung bag natin, mga Karsop, ito. Papadala natin si Sir Morgan. Iyon, napakaganda, di ba? Siyempre, Big Man, di ba? Ayan, ha? Okay, yun, Berman, yan? Ha? Giveaway. Hindi, magbe-birthday kasi yan, eh. Si Sir Morgan? Oo, advance birthday, niya to, eh. Kaya, yun, talagang full pack siya. Okay, ayun. Ayun nga, no, yun. Mabalik tayo dun sa topic, no. Yun nga, hindi niya in-educate, no. So, isang umaga, pagdating niya galing presinto, galing opisina, nilapag niya lang yung gamit niya. Yung lalaki niyang anak, curious, eh. Siyempre, anak yan, eh. Idol ka niyan, di ba? Yung lalaki niyang anak, kinuha yung baril. Dinala sa school. Tapos, nung nasa school na, yung anak niya is pumunta sa CR. No? Pumunta sa CR. Tapos, nung pumunta sa CR, bigla na lang all of a sudden, pumutok yung baril. Ngayon, ang tama ng bata, ang entry is dito, okay, sa ilong, then lumabas dito sa bungo. So, yung anak niya, nakoma pa ng mga ilang araw, I think parang isang linggo. Then eventually, di ba? Binawiin din ang buhay. Okay, no? Ang lesson doon, kung yung anak mo, in-explain mo sa kanya, anak, tara, alika rito, hawakan mo to. Yan yung baril ko. Anak, kaakibat ng paghahawak ng baril is matinding responsibilidad. Okay? Pag hinawakan mo yung baril, you can defend anyone and you can hurt or kill anyone. Di ba?
So, ayun. Yung anak mo, may educate. Ganun pala yung baril. So, yung baril pala hindi pwedeng biruin. Yung baril pala dapat hahawakan lang ng mga taong capable hawakan ito. O, yun, di ba? Kung nai-educate niya yung anak niya, sana yung anak niya buhay pa. Diba? Sayang, pulis pa naman siya, diba? Kumbaga, mataas ang tingin sa kanya ng anak niya. Papaniwalaan siya ng anak niya pag ipinaliwanag yun. Diba? Pero hindi niya nagawa na gano'n, na ipaliwanag. Kaya, yun ang nangyari. Diba? GC. Patabi mo kay mama. Akin na. Huwag hindi mo hahawakan yan. Hindi ka naman bumabiyahe. Pag bumiyahe na kasama niyo si mama, di ba? Yun, di ba? Yun ang sinasabi ko. Kung nai-educate niya, naituruan niya yung anak niya sa murang edad, di ba? Ang pangit naman yung anak mo ignorante dun sa baril. O ano mas maganda? Ignorante yung anak mo dun sa baril o yung anak mo kabisado niya yung baril, once na nakakita siya or nakahawak siya, alam niya kung ano yung dapat gawin. Diba? Mas maganda yung aware siya. Mas maganda yung educated siya doon sa baril. I just hope nasagot ko ng tama, matino yung question ng ating ka-airsoft. Sana nasagot ko at naliwanagan yung ating madam. Okay, question number 2. Hindi ko makita kung ilang minutes na ako, parang bag tong ano ko. Ano mo nga. Dito, paki-set mo ulit, pasok mo ulit. Okay, na question number 2. Big Man, anong opinion mo regarding ETU? ETU. Okay. Para lang ma-explain ko to ng pinaka dummy way, no? Ang ETU is a chips na nakalagay, na naka-connected sa ating unit. Okay? Na yung ETU is the one controlling the firing mode of the unit, di ba? We have a full mechanical unit. Okay, may mga full mechanical tayo. Yung mga full mechanical natin is literal. Pinindot mo, puputok, binitawan mo. Pinindot mo, puputok, bibitawan mo. Pinindot mo, puputok. Kumbaga, pak, pak, pak. Para sa mga hindi nakakalam, ano ba yung ETU? Yung ETU na pro-program yon, no? Na pro-program yon na yung unit mo, pwede mong ibahin yung labas ng bala, no? Pwede mong utusan yung gearbox mo na magtrabaho ng sobra doon sa gusto mo. Okay, ganito. Halimbawa, pwede mong iset yung ETU binary, ipaprogram mo. Pwede mong iset na pag pinutok mo, naka-single fire ka, pinutok mo, 2 or 3 lalabas. Pak, 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 pak. Parang ganon. Sa full mechanical, pak, 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 pak. Pag naka-ETU, pak, 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 pak. Diba? Isang pindot lang, 3 lalabas. Pwede yon, parang burst-burst. Diba? Pwede mo lagyan ng tono. Papak, papak, papak. Pwede yon. Halimbawa, pinindot mo yung trigger. Papak, papak, papak. Ganon, yon. Ano yon? Nako-control yon, na-program yon dahil sa pamamagitan ng ETU. Ngayon, ganito. Tinatanong mo ako, opinion ko. Ako, I am not a fan of a MOSFET, ETU. I am not a fan of that, no? Kasi it will limit you on the usage doon sa unit mo. Okay? I'm speaking based on my experience. Okay? Pag kasi gumagamit ka ng ETU, minsan mabilis mag-init. Di ba? Pag hindi compatible yung battery mo, mabilis mag-init. Pag ibinabad mo yung battery mo, nasisira yung ETU. No? Totoo yan, no? Halimbawa yung battery mo, ibinabad mo sa kanya. Let's say, nakalimutan mong bunutin. Nasisira yung ETU eh. Masakit sa ulo.
It is a computer chip AI, di ba? Na nag-uutos dun sa barel ng gumawa ng more than doon sa dapat niyang gawin. Okay? O, minsan, halimbawa, pwede mo siyang i-program na once you press, puputok. Once you depress, puputok. Halimbawa, pinindot mo, pak. Yung taon mo, pak. Puputok. Pak, 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 pak. O, ganon. Pwede yun. Pwede yun sa ATU, no? Pero ako kasi, I want a realistic. I want it to be realistic. Ngayon, yung mga ganong bagay, nawawala yung pagiging realistic, eh, no? Kaya, I am not a fan of ATU. I just hope nasagot ko ng tama, diretso, maliwanag yung katanungan ng ating ka-airsoft. Wala na. Okay, maraming salamat po again, Sir Sid Ocampo at saka Maylin Ocampo para sa napakagandang rubber shoes. Ito mga ka-airsoft, pinadala, binigay ng ating ka-airsoft from Vancouver, Canada. Okay? So, maraming salamat po. Natutuwa po ako, masaya po ako. Isusuot ko po ito sa pagpunta sa ating mga ka-airsoft. Okay? Okay, next question natin. Okay, next question, syempre. Next question. Sabi, okay, pwede bang magpa-repair at diretso upgrade into 550 FPS? Tanong mo, pwede ba magpa-repair? Yes. Kung sa amin binili, yes na yes. Kung hindi sa amin binili, yes. Pwede. Okay? Diretso upgrade into 550 FPS. Kung sa amin binili, yes na yes, libre. Kung hindi sa amin binili, yes na yes, may bayad. Okay? Pero, meron tayong pero. Diretso into a 550 FPS. Ang sagot, it depends. Okay? Merong mga unit na pwede nating i-550 FPS. Merong mga unit na delikadong i-550 FPS. At mayroong mga unit na hindi pwedeng i-550 FPS. Normal FPS ng isang unit is 380 to 400. Swerte ka na pag nag-420. Okay? Pero, hindi lahat pwedeng abutin ang 550 FPS. Lalo na ngayon, nagkalat ang mga China unit. Okay? O, China unit, tanong, tatagal ba sa 550 FPS? Ang sagot, hindi. Okay? China unit, binili mo, tatagal ba sa mataas na FPS? Ang sagot, hindi. Kaya ang sagot ko dyan, yes, depende. Okay? Depende sa unit mo, yes, pwede magpa-repair, yes, pwede magpa-upgrade into 550 FPS. Depende kasi sa unit mo kung kakayanin niya yung 550 FPS na nire-request mo. Okay? Kung unit mo, sabihin na natin China, double bell. Papangalanan ko na ha, double bell. Hindi advisable. ENC. Some of the ENC, hindi advisable. Some of the high-end ENC, it depends. Maybe. Di ba? Pero kung ang unit mo is, let's say, King Arm, Lonex, GNG, VFC, SRC, malamang sa malamang kakayanin. Kasi yan yung mga Taiwan unit, Marui. Diba? Yan yung mga Taiwan unit, yan yung mga high-end unit na talagang merong mga quality na pyesa sa loob. Quality internals. Okay? Pero pag yung unit mo is, huwag mo pasayarin yung tape dun sa, paper bag. Oh. Dali, tingnan ko. Baka sumayad. Ilagyan ko ng taas. Oo, alisin mo, sayang. Mapupunit. Para kang inchik sa divisoria niyan. Kahit paano lang papak nila, yung box sira na, di ba? No? Oh, yun ha. Ayun mga ka-airsoft ha. Merong
kakayanin ng 550 FPS, merong hindi kaya. Okay? Ngayon, kung yung unit mo, sabihin na natin high-end edition, malamang sa malamang kaya. Pero kung yung unit mo budget meal edition, binili mo 10K, 12K, 13K, 15K, yan yung mga China model, huwag mo nang i-attempt. Okay? I-limit mo lang sila 400, 420, siguro 450, para matagal mo sila magamit, hanggang dun ka lang. Pero kung aabutin mo ang 500 and 550, tapos ang unit mo China, naku po mga ka-airsoft, magagamit mo naman siya hindi nga lang pang matagalan. Okay? I just hope nasagot ko ng diretso, tama, maganda, maayos yung katanungan ng ating ka-airsoft. Okay. Next question para sa ating ka-airsoft. Pwede po bang gamitan ng hangin ng air compressor ang airsoft natin pag naubusan na ako ng gas? Okay, ito na. Pag naubusan ka ng gas, pwede ka bang gumamit or pwede mo bang refillan yung green gas mo ng hangin ng air compressor? Ang sagot, Lucas, ano? Hindi. Hindi. Okay? Mga ka-airsoft, sa pag ginagamit natin na air is the safer version of the Freon. Kaya nga tinawag na green gas. Good for the environment. No? Ngayon, iba kasi yung air na pre-produce ng air compressor. That is a compressed air. Although pares silang air, kaya lang iba sila ng content. Okay? Merong napabalita, actually customer namin, akin na yung customer namin, yung airsoft niya, nirefillan niya ng air, ng compressed air doon sa vulcanizing shop. Okay? Napahamak siya, tsaka napahamak yung may-ari ng vulcanizing shop kasi yung green gas cartridge, yung canister, sumabog while refilling on the air compressor. Yari. Ito. Bakit? Ano? Your live broadcast on pass and... Ha? O bakit? Yung kote na ba? Baka ito, hindi. Ba't ganun? Sandali ah. No? Ayun, nagkakaroon ng problema sa aming connection. Grabe. Gabi na nagkakaproblema pa rin, no? So, ayun nga, tulad nga ng sinasabi ko, hindi pwedeng i-repair, hindi pwedeng, ano ba sabihin to? Hindi pwedeng gawin yun. Okay, mga ka-airsoft, bakit? Masisira, mawawara, sasabog. Okay? Kaya hindi po pwedeng gawin. Mga ka-airsoft, pasensya na pero I have to end muna yung ating live. Ayusin ko lang yung connection ko. Tignan ko kung makakatuloy kami, kung makakakonect ulit. Okay mga ka-airsoft, maraming salamat po. Magandang gabi. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Patid po sa inyo ng inyong lingkod. Pigman.